So dito mga boss, welcome back to ating channel, no? So meron na tayong gagawin dito, isang Samsung 50 inches. Ito na po siya. Ano po yan, scrollless type, tapos binuksan na po natin. Then issue nito, sabi ng mayari is wala talaga siyang power. So tinest natin, wala siyang power. So dito tayo na-focus sa kanyang power supply. Tinanggal natin yung kanyang power supply. Kasi nung na-check natin, wala pong supply na pumapasok sa may main filter natin. So okay naman yung fuse, Tapos ito sa may diode niya, bridge niya, merong AC na papasok, meron ding DC. Ang problema na sa DC out niya is 220 volts DC. So dapat sana 300 plus, pero nasa 220 lang. Parang hindi nag-filter yung diode natin dito, hindi siya nabuboost. No, hindi siya na-filter. So nung chinek natin, tingnan natin yung kanyang board. Meron na palang gumalaw. Wala pa tayong ginalaw dito, pero meron nang hinang yung ano ba to? Sa kanyang diode na side, hinang siya. Tapos yung parang silicone na cell dito, yun, kinuskus na rin, oh. Kinabkab na rin. Pati yung kanyang main filter. Main filter niya kasi is parang may kalawang, tapos yung lock niya, yun, oh, nakakalas na. Yun, nakakalas na siya sa may kanyang lock. So yun, nalaman natin na may gumalaw na palang ibang kamay. Iwan ko lang kung technician or si customer, no? Pero yung customer na naghati dito is matatanda na, mga senior na. So hindi siguro, baka pinatinan to ng ibang technician. So hindi sila nakuha, hindi na kaya dinala dito sa shop, no? So ngayon, ang ginawa natin is tinest natin kung bakit hindi makapasok yung supply, or walang supply yung ating main filter. So nag-backtrack tayo kung saan siya, yung kanyang yung daanan niya sa source. So nag-backtrack tayo, dadaan po siya dito. Ayan, dadaan po siya dito. Then ito siya. Ayan. Ito yung, dito na tayo magsisimula sa may diode tayo mismo, no? Sa may positive side, kasi hindi po ito ang makapasok, walang supply na makapasok sa main filter natin. So chinik natin dito. Ayan, tingnan nyo na yung linya, oh. Saka papasok dito sa may diode na to. Then tida ng jumper papuntang main filter. So nung dito tayo nagsimula, nag-backtrack na tayo. Ilis natin yung resistance. Dito okay naman yung resistance ng ating jumper. Din diode, okay na yung diode. Tapos dito, papunta dito, okay. Tapos yung mula dito hanggang dito sa may positive side ng diode, wala nang connection, wala nang buzzer. So tingnan nyo to para maintindihan, or babasa natin yung tester natin. Wait lang. Yun, diba? Nakabasa na po to. Ayan. So kung ititest natin dito sa may dito hanggang sa main filter, okay to. Ito pala yun. Tapos ito nga sa may main filter. So diba, nababasa siya. Yung connection natin dito is yun. So mula sa main filter hanggang dito, ayan, tayo. Hindi pala yan kasi dito yung diode, eh. So tingnan nyo dito. Dito sa diode, sa may bridge diode natin, ito yung kanyang jumper, di ba? Ayan, jumper niya. Ayan, meron siyang buzzer. Tapos pagkadaan ng jumper, ayun, wala na. Sabihin yan, kinalawang siguro tong jumper na to, naputol na yan, pero wala nang connection yan, walang makapasok na supply sa my main filter natin. So tingnan natin dito, yun, hindi makita, hindi natabunan ng heatsink ng ating diode. So tatanggalin natin yung diode dito, pati yung heatsink niya, para makita natin yung jumper. So panigurado, nag-open na po yan or kinalawang na, kasi nawala na po yung kanyang connection. So tanggalin natin ito, tapos balik tayo para makita nyo na anong nangyari. Alam naman lahat ng kwento na, eh. So dito mga boss, oh. Ayan, tingnan nyo. Uy, ayun, nag-spark yung ilalim ng heatsink natin. So dito makikita natin, putol yung dalawang paa ng ating jumper. Ayan, oh. So parang yung isa kinain ng kalawang, tapos yung isa meron pa connection. Ang nangyayari kasi, nung naputol yung linya dito, umangat siguro tong jumper na to, nag-short dito kasi ground naman tong heatsink, eh. Connection to sa may ground. Nag-short dito, so yun, napati yung isang side or yung kabilang jumper niya. Nag-spark na rin kasi kunti na kasi yung ano niya,
natitira sa kanyang connection. So yun yung pinaka weak part. So yun yung bumigay. Buti na lang. Kasi kung hindi, baka yung copper yung dito yung kakainin kapag hindi bumibigay yung jumper natin, no? So ngayon, sinik po natin yung diode tapos yung kanyang MOSFET para sa may primary side. And sa kanyang secondary, wala namang problema sa may secondary. Ito lang MOSFET tapos yung kanyang PWM. Yung sa may ilalim, walang problema. Okay naman, din naman shorted, no? So buti na lang. So papalitan natin ngayon to. Papalitan natin to tapos test natin. Tingnan natin kung wala na bang magiging problema or magno-normal ba ulit yung unit natin, no? So palitan natin ng jumper to. Hanap na tayo ng pamalit. So dito mga boss, continue tayo. Ayun. Palitan na po natin ng bagong jumper. Yun, bago na po yan. Tapos nilinis po natin yung linya. Lagyan natin ng lubricants. Tapos eto dito, kinuskus po natin yung itim dito yung carbon niya dahil sa sunog. Ito nyo naman, kinain talaga yung heatsink. So siguro to, nung naputol yung isang side nito, umangat siya. So nagkaroon siya ng connection dito. So parang konting spark lang siguro hanggang sa dumating na lumaki na yung carbon. So naputol na rin yung isang linya kasi yun yung ginawang fuse eh. Dahil sa weak na rin yung kanyang connection, kinain na rin ng kalawang. So bumigay na. So gawin natin ngayon to, lagyan natin to ng tape. Baka kung sakaling magka-corrosion na naman to, tapos aangat yung isang paa. Kahit na didikit siya dito, hindi na po siya magko-connect kasi meron ng tape na nakaharang. So lang masking lang siguro or yung Kapton tape yung gamitin natin dito para lang i-tape sa may sunog sa may heatsink for future purposes, no? So yun, then balik natin to tapos magpa-final testing tayo. So yun dito mga paps, no, balik na po natin yung power supply natin matapos na natin mapalitan. Tapos tinagyan ng tape yung heatsink natin, pati na yung jumper, nilagyan po natin ng Kapton tape, yung heat resistance na tape, no? So ito na po siya, din mapa-final testing tayo. Bago natin saksak to, itines po natin yung main filter natin. Nasa yun. So okay, walang problema. MOSFET, wala rin problema. Secondary, normal. So ngayon, mapa-final testing tayo. Saksak natin. Ayun, nag-blink na siya. Ayun, bumukas yung backlight, oh. Ayun. Automatic on po siya, no? Bumukas na ulit yung backlight. So ngayon, tignan natin kung okay ba yung display niya. Ayun. Nagka-display po siya, oh. Back to normal na yung unit natin, oh. Ano ba yan? Ayun. So yun. Lumabas na po ng kanyang no signal. Ayan. So back to normal na po yung unit ng TV natin, no? So doon na pa lang yung problema niya. Siguro nakuha nung unang nagtingin. Siguro hindi technician. Or walang pa sa experience. So ayun, all goods na. So hanggang dito lang yung video natin mga paps. And sana kahit pa naman ako kayo listing ginawa ngayon, no? May good video sa always to your service Ryan Cruz Tech. See you in our next video. Bye bye.